Good day, tourists! This is the part 2 of our Ilocos tour. Andito na kami sa Conception Homestay dito sa Pagudpud. And quick room tour lang dito sa aming pinagstayan. May isang double deck and may isang single bed. And pag dumiretso ka dito, andito yung CR and may salamin din sa tapat ng CR. Syempre, aircon din yung room kaya hindi mainit. Very comfortable. And syempre, andito yung mga rules and regulations. Then, after nga namin mag-rest and magayak, makapag-decide kami na lumabas muna at i-enjoy yung view and maligo na rin sa beach. So paglabas ng room, ayan, dediretso ka lang ng lakad at makikita mo na yung napakagandang view ng dagat. And syempre, hindi mawawala ang picture and video taking. And kung makikita niyo yung mga white na yun yung windmills nila dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. And ang cute nga lang kasi very welcoming ang mga doggy nila dito sa Pagudpud. Naglakad-lakad nga muna kami upang humanap ng mga merienda. So dahil nga weekdays, karamihan ng nagtitinda ng mga turo-turo ay sarado. Kaya naman naglakad-lakad muna kami sa gawin doon dahil sa pagkakatanda namin, meron kaming mga nadaanan doon na mga stall. And sa paglalakad nga namin, hindi namin maiwasan na ma-amaze sa ganda ng view. And hindi na nga namin namalayan ang oras na dumidilim na pala, kaya gabi na kami nakaligo sa mismong Blue Lagoon. Buti na lang may nakita kami dito sa may tapat na mga inihaw na longganisa, hotdog, chicken, and iba pang mga ihaw-ihaw na pwede naming ulamin. And dito na nga kami nag-dinner bago kami bumalik kung saan kami naka-stay. At dahil nga walang tricycle dito na namamasada, no choice kami kundi maglakad. At sa tingin ko mukhang magugutom ulit kami. At dahil nga masaya kami naglalakad dahil sa mga kwentuhan, hindi namin namamalayan na sobrang layo ng aming nilalakad. Hindi ko na nga na-i-video pa yung mga sumunod na pangyayari kagabi pero safe naman kaming nakauwi. Maaga nga kami na naggayak at nag-breakfast para naman sa aming first destination for today. And dahil sapat ang aming pahinga at tulog, syempre fresh ang mga lola nyo. And ready na ulit for aurahan. And kung makikita nyo, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. At finally, andito na kami sa Bantay Abot Cave. Buti na nga lang at hindi gano'ng malakas ang alon ngayon at hindi mataas ang tubig dahil for sure mababasa ang aking damit. Nagdalang na nga rin ako ng aking balabal para naman kahit papaano ay may kontra laban sa init. And syempre, wag niyo kakalimutan mag-sunscreen kapag pupunta kayo dito sa Ilocos. Umaga pa nga lang ay napakatindi na ng sikat ng araw at 5 minutes walk lang pababa dun sa akin. Pero hindi naman mahihirapan bumaba dahil meron silang ginawang hagdan dito. Buti na nga lang ay may hagdan dito kaya naman hindi ganong mahirap na bumaba. Matatagpuan ang Bantay Abot Cave dito pa rin sa Pagudpud, Ilocos Norte. Quick info lang dito sa Bantay Abot Cave, kaya daw tinawag na Bantay Abot ay nangangahulugang butas na bundok. Dahil sa Ilocano, ang bantay ay nangangahulugang bundok at ang abot naman ay butas. Ang Bantay Abot Cave ay hindi raw talaga kuweba dahil isa itong malaking butas sa gitna ng isang burol na malapit sa dagat. Meron nga itong natural na arko na hugis na binutas ng dagat at hangin sa paglipas ng panahon. Nakakatuwa nga dahil sa mga ganoong natural na pangyayari ay nakakabuo ng mga tourist spots kagaya nito na nakakatulong din sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar. And ayon sa mga lokal, ang Bantay Abot Cave ay may alamat. Ayon sa alamat ay nabuo ang Bantay Abot Cave dahil sa isang higante na nagngangalang Angkalo na tumapak sa bundok dahilan para magkaroon ng malaking butas. Nga lang na umaga kami pumunta dito dahil kung magpapatanghali pa kami ay sobrang init na dito sa lugar. Sa pag-alis nga namin ay may pumalit na naman na turista para magpa-picture dito sa cave. Paalis na nga kami at papunta na kami sa aming second destination, which is Bangi Windmills dito sa Ilocos. Kapag yun ay dumaan muna kami dito sa Pagudpud Arc. And finally, nakita na namin ng malapitan ang napakagandang windmills na dati ay nakikita ko lamang sa mga pictures at mga pang-display sa bahay. Kaya naman napakagandang opportunity na makapunta dito sa Ilocos at masaksihan ang mga pinagmamalaki nilang tourist destination. Hindi na nga kami nagtagal pagtapos namin kumuha ng maraming pictures dahil sa sobrang init dito sa lugar. And syempre, hindi namin papalagpasin ang
ganitong view kaya naman kumuha kami ng maraming videos and maraming picture. Papunta na nga kami sa aming third destination for today dito sa Kapurpurawan Rock Formation na located pa rin dito sa Ilocos Norte. May mga nirerentang payong dito na babayaran mo lang kung magkano ang gusto mo. Bilang donasyon na rin at tulong para sa ikalalago ng lugar na ito. Nakakatuwa nga ang mga bagay na ito na nagsisilbing lilong para hindi ganong mainit. Dito nga sa Kapurpurawan Rock Formation ay may choices ka kung sasakay ka sa kabayo o maglalakad para makapunta doon sa mismong rock formation. And syempre, pinili namin sumakay sa kabayo dahil mura lang naman at nakatulong ka pa. Ang renta nga nito ay 100 papunta at pabalik. And hindi naman makatakot at makaalala na baka biglang tumakbo yung kabayo dahil meron naman nag-aalalay sa'yo. Hindi kagaya ng ex mo na pinasakay ka at hinayaan lang mahulog. Char! Biro nga lang yun at wala na akong masabi dahil hindi ko na alam ang sasabihin. Pero nakaka-boring naman kung hindi ako magsasalita kaya naman magsesearch na lang ako sa Google kung ano ba ang mga facts about dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Ang Kapurpurawan ay nagmula sa salitang Ilocano na puraw na nangangahulog ang puti. Ito ay dahil sa puting mga kulay ng bato sa lugar. And finally, nagkaroon na kami ng chance na makapagpapicture sa napakagandang view. Meron nga pala kami mga kasabay din na ibang estudyante mula sa iba't ibang school. Sayang nga lang at hindi na kami nakapagpapicture doon and nag-decide na kami bumalik sa entrance kung saan naghihintay ang aming mga service. Quick information lang about sa Kapurpurawan Rock Formation. Ito raw ay nabuo dahil sa malalakas na alon ng dagat. Sa palagay ko ay nagmamadali na rin ang kabayong aking sinasakyan. Mamadali na siya ata, kuya. My gosh. Kuya, wag! Kuya! 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 Thank you for watching. Wait for part 3. Bye!